Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Anja Jen Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Campo. At ngayong araw po ay March 18, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay ano ang kahalagahan ng pagbabasa ng Bible. And ang title po is Dictation, and ang scripture po natin ngayong araw ay 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21, sabi po dito, knowing this first of all, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Sa Tagalog po, una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan, sapagkat walang propesya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyok ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. And the teaching number 1 po natin is the Bible, it is influenced by human personality. Sabi po dito na yung Bible is hindi siya galing sa propesya ng pansariling kahulugan na pagkakaintindi lang ng mga nagsulat dito, hindi po ganun, but sila po ay inudyok ng Santong Espiritu na magsalita mula sa Diyos. Sila po yung naudyok na bigyan sila ng Santong Espiritu na magsalita, magsulat by our God. And ito po, ang Bible din daw po is influenced by human personalities, na yung mga personalities ng human is na-influence yung Bible ng personalities o pag-uugali ng mga tao. And teaching number 2, it is God's very word, not merely human idea. Sabi naman po dito na ang ating Panginoong Diyos daw po is siya po ay yung nasa Bible po is ito po ay talagang galing sa ating Panginoong Diyos at hindi po dun sa mga nagsulat nito. Hindi po ito ideas ng human at hindi po ito sariling gawa lang ng human, but it is God's very word. And teaching number 3, it is fully inspired, reliable, and authoritative. Sabi po dito na yung Bible is hindi lang po siya basta-basta matatanggap ng kung sino-sino pong mga matataas na propeta, but ang Bible po is dapat ito ay full inspired by our God, reliable, and authoritative sa ating Panginoong Diyos. Hindi po ito basta makukuha or matatanggap ng mga iba't ibang churches kung hindi po ito maganda at hindi po ito reliable, inspired, and authoritative. And sabi naman po sa application number 1, read the Bible as often as possible. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin, na basahin po natin yung Bible ng araw-araw sa ating pamumuhay. Hindi lang po kadalasan lang, but mas maganda po na magbasa tayo ng Bible ng kahit sa isang araw, isang verse sa isang araw. Ayan po. And application number 2, dive into the heart and mind of God. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na lumapit po tayo sa puso at sa isipan ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. And application number 3, obey God commands with joy. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na yung mga commands sa Bible is i-apply po natin to sa sarili natin. Sundin po natin ito dahil ito po ay utos ng